Okay. Napanood ko itong interview ni Karen kay Ronald Lamas. And gusto kong tanungin, ano nangyari sa inyo? Bakit umiiba yung timpla ninyo ngayon? Pero ito yung dahilan ng ikinakagalit ng mga loyalista ngayon. Kasi makikita natin sa mga comment section at sa mga comment nila dyan sa mga ibang mga vloggers dyan. Yung dating pinupuri nila, pinupuri nila itong si Lamas sa mga comment ni Lamas kay laban sa Duterte and so on. Pero ngayon, minumura na nila at kino-question na siya. Alam nyo kung bakit? Abay, panoorin natin, tignan natin ang kanyang pinagsasabi. Okay, hearing the president speak at the ASEAN summit as he faced reporters, it seems that the president's been put on the defensive at this point. What are your thoughts that these interviews are precious and the president is asked about things of reconciliation, impeachment, etc. It's not about the economy, his vision, where are we going? So, Ronald, I'll be honest, where is the president right now? Agoy, that's a straightforward question. Where is dapat yan yung tanong natin, nasaan ang Pangulo? Hindi yung nasaan ang Vice Presidente. His political stock. Actually, Karen, nung narinig ko yung kanyang interview, ang unang pumasok sa isip ko, what was that about? No, what was that about? Dahil ano yun? Parang gano'n yung anyari, ano yun? sinubukan niyang i-restart yung kanyang new messaging at yung kanyang next 3-year term doon sa interview niya kay Tonying. Nung interview niya kay Tonying, marami siyang sinabi ron eh. No, medyo very empathic siya at kalawa ay very aminado ka mo self-accepting the defeat kumbaga. Pero bakit dito sa media briefing or media coverage niya ngayon, ang tapang-tapang? Parang sinasabi niya na willing siyang mag-adjust, medyo self-critical yung kanyang interview. Gumuwi si Marcos doon, no? Sabi niya na willing siyang mag-adjust, medyo self-critical Gumiwi pati ilong na ngayon, ngumingiwi na. yung kanyang interview at nagbigay siya ng hint ng isang cabinet revamp. Pero in-emphasize din niya na kahit gusto niya ng reconciliation, he wants to be a president who is respected, strong, and even feared. So makikita mo yung elements of a narrative, of a messaging. Dahil ang tingin niya, medyo nagka-problema sila. Half of the problem was messaging. At yun yung resulta ng midterm election. Yun yung resulta ng pagbaba ng kanyang approval ratings. Nasa ngayon yata ay nasa 32. Pero before, bumaba hanggang 25. No? At sinundan niya yan ng isang cabinet revamp na medyo by increments. Usually kasi, Karen, pag magka-cabinet revamp ka, isang buhos na lang para mas dramatic, di ba? Tapos walang rigo doon. Wala kang ililipat sa ibang posisyon. Sabi nga ni Executive Secretary Bersamin, yung dahilan kung bakit sila matatanggal is inefficiency or corruption. But mo ililipat sa ibang posisyon. So ngayon, after... Yun nga ang hindi maganda sa paglipat, di ba nakita ninyo? Tama yung sinasabi ni Lamas bakit installment yung ginagawa? Bakit hindi minsanan na lang? Parang walang pag-aaral Unang-una, kapag ikaw ay mag-a-appoint ng isang sekretary mo, di ba pinag-aaralan mo kung ano yung kakayahan ng sekretarya na yan? O kung ano ba ang magiging function niya, kaya madya, ano ba experience niya, di ba? Dapat ganun. So ngayon, dahil for 3 years, nilagay mo yung tao na yan dito. Yung tao na yan dito. At dumaan yan sa Commission on Appointments. So ngayon, after 3 years, kukunin mo yung tao na to, ilalagay mo sa another position. Parang ganito lang yan Sa basketball, halimbawa, yung point guard, inilipat mo ang kanyang function, nilipat mo siya sa shooting guard or inilipat mo sa sentro, okay? Di ba yung point guard mo na yan, na inatasan mo maging point guard, maliit yan at ang function niya lang ay to pass the ball, to make play, parang ganon, ipapasa ganito, hanapin nyo yung libre, ganon. Ang function ng sentro ay mag-rebound, magtapal,
Okay? To defend. Parang ganun. So ngayon, ang ginawa mo, kinuha mo yung point guard mo, nilagay mo sa sentro. Yun ba yung kakayahan ng point guard mo? So parang ganun din yan. Yung DILG, nilagay mo sa ganitong position, hindi naman yun yung specialty niya. Unang-una sabi ko nga, pinag-aaralan mo ang kakayahan ng taong ito. So, kung hindi siya nag-function dito sa position na to, ang akala mo, yun yung kakayahan niya, kaya nilagay mo ito sa position na to for 3 years, and then suddenly, ililipat mo sa ibang position na lalong-lalong hindi naman niya kakayahan yun. O di lalong failure ang labas nun. So, asan yung revamp doon? Nitong message, nitong kanyang interview, parang mix yung messages. Ano ba yung gusto niyang gawin, no? From the very start naman, hindi viable yung reconciliation eh. Nakita mo kung paano naglagay ng condition yung mga Duterte sa reconciliation. Pabalikin si Digong sa Pilipinas. Alam naman nila at alam din ni BBM, hindi na posible yon. Wala namang may control sa ICC eh. So it was a condition na alam ng lahat hindi makakamit. So patay na. So, ang rason ni Marcos Jr. na ang reconciliation daw ay dapat walang condition. Kabobo mo naman. Saan ka nakakita ng isang reconciliation na walang condition? Di ba ganun tayo? Magpatawad ka, ganito, pero sa susunod, ganito ha. O, tatanggapin ko yung sorry mo, pero sana ganito ha. O, tatanggapin ko yung sorry mo, pero pabalikin mo si ganito, si ganyan. O, sige, tapos magkaroon na kayo ng agreement. So, saan ka nakakita ng reconciliation na walang condition? Sobrang bobo mo naman. Yung reconciliation na parang offer ng presidente, no? Ngayon nasa gitna siya ng revamp. At alam ko today dapat maglalabas siya ng second batch. Wala na, asa ka. Na marirevamp today as we speak, no? Pero itong kanyang statement about impeachment medyo weird. Dahil tapos na kasi yung panahon for public posturing eh. Tapos na yan eh. Tapos na yung impeachment, tapos na yung midterm election. So what was that about? Weird talaga. Kasi iba na yung Congress ngayon. Oh. Napalitan na yung dating Congress, ibang Congress na ngayon. So talagang weird na weird. Tapos ngayon sasabihin mo ayaw mo ng impeachment. It only demoralizes your base. Yes. Suporta sa impeachment, and it adds fuel dun sa mga Duterte, sa mga kalaban mo, to create the momentum going into 2028. So hindi ko nakita kung ano yung strategy and tactics with that statement. Lalo na, lumalabas na wala siyang control sa kanyang anak. Yeah, I was going to say that. No? Yeah, because the president kept saying, I have no control on those who supported the impeachment. And yet, I think the reporters could have followed up, but your son was the first to sign. Are you saying you have no control over your own family? Kalokohan. Yes, tapos ang sinabi pa ng kanyang anak, kaya siya pumirma, dahil ipapahukay yung kanyang lolo at itatapon sa West Philippine Sea. So it wasn't just a signature. May laman, may galit, di ba? May galit. Ikalawa, yung kanyang pinsan, who is the speaker, na nakakuha ng 250 to 260 votes. No, malaki yun ha. Hindi yung usual na nangyayari. Yung mga previous impeachment, hindi ganun kalaki. So, tinatapon mo under the bus yung pinsan, yung speaker, with this statement. For what value? Hindi mo naman makukumbinsi yung mga Duterte na wala kang kinalaman sa impeachment. With that huge margin, no, 260, wala kang makukumbinsi. So sino kinukumbinsi mo? Sino ang gusto mong ma-consolidate? Sino ang gusto mong magkaroon ng value added? Wala akong nakikita, Karen eh. So what is it? Where is President Marcos Jr. right now? You know, you have seen so many Tuloy niyo lang. presidents. You and I, well, you more because you're much older than I am. But I've been a journalist for 32 years. You've been a professor, an analyst for longer. And during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo, she had the lowest midterm trust and approval ratings. Midterm at 30%. But President Marcos Jr. hit lower 25. during elections at 25. So where is he now?
Ang tingin ko kay President Bongbong, torn siya between his character and what needs to be done. Torn siya ron eh. Halimbawa, magsosona siya. Very sharp yung kanyang dalawang previous sona eh. Durugi ng mga kartel, hulihin ng mga hoarders, hulihin ng mga smugglers. No? Very very keen siya halimbawa sa agriculture. No? Pero, hindi naman siya palaaway. Yung kanyang statement Weak is a nga eh. declaration of war sa mga cartels. Kaya, wala ni isang kartel ang nadurog. Wala ni isang smuggler at saka hoarder ang nakulong. No, so kinakapo siya doon sa kanyang mga statements doon. Sabay ngiwi si Marcos. No, so Yeah, kinakapo siya doon sa kanyang mga statements doon sa kanyang tama naman ang pagtingin ko na gusto niyang gawin, pero yung kanyang character na kinakailangan ng decisiveness, ng strength, Grabe even yung a ngiwi ni Marcos. Oh. hint of ruthlessness. Na binanggit naman niya nung interview niya kay Tonying. Oh? Pero, ayun nga eh, parang Sinasadya nyo bang i-flash yung ngiwi na yan? tansi na yon nawawala. No, nawawala. Kaya, nasa gitna siya ng gera eh. Nasa gitna siya ng gera. Gusto siya ipa-assassinate ng kanyang vice president. Gusto siyang ipa-impeach. No? Gusto siyang i-oust. Ang dami. That is a war. No? At nasa midterm siya ng kanyang kampanya at medyo disastrous yung kanyang midterm election. Usually nasisweep yan eh. Yeah, yeah. Ng incumbent. Dito medyo ang laki ng damage sa kanya. So, ang problema hindi siya ay risk averse, siya ay conflict averse at siya ay passive aggressive. Grabe ka So, naman. that comes into play eh. No? Kaya maganda sana yung kanyang gustong gawin dun sa interview niya kay Tonying, pero parang nag-dissipate yun eh with this interview. No? Nag-dissipate yung kanyang gustong gawin na bagong reset. Nagre-reset siya in terms of messaging at saka substance. Yung substance ay yung kanyang revamp. No? Pero at this Oo. Saan ka na? May umuugong pa nga. Sabi baka pabalikin sa gabinete itong si VP Sara, di ba? Tapos biglang ganito na siya ngayon. Kala mo kung sinong ano. point, so nasaan siya? Medyo ako, Karen, nalilito rin eh. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? No? Dahil nasa gera Alam mo, bangag nga eh. Paiba-iba. siya eh. Kasi it's a political war siya eh. So, kailangan i-rally mo yung troops mo. Kailangan i-urge mo yung mga troops mo papunta dun sa final battle sa 2028. Ang nangyayari ngayon, nade-demoralize pa yung kanyang troops at nabibigyan niya ng bala yung kanyang kalaban. Oo. And I was gonna ask you, is, Senator Amy Marcos in several interviews has said, alam mo Karen, Bakit parang panay pabor sa Duterte ang pinagsasabi nyo? hira ang mabigyan ng ganitong pagkakataon, right? She keeps repeating that, for the Marcoses to be back in power and she's always said that this is not a Marcos administration, but she said a Romualdez and Araneta administration in her Facebook. That was right before the campaign. This is existential for the Marcoses. So that's what I want to ask you. You're right, he's in the middle of a war. So right now, you have Sara Duterte at 50%. Pulse Asia's Bayanang Survey approval trust rating. And Rodrigo Duterte, who is not in office at all, is at 63%. Right? I mean, I don't think, have we ever had one who was a former president na ganito kataas, Ronald? Wala. Well, una, saan ba nanggaling si Digong? Nanggaling siya sa a high of 91-92%. Wow. Noong 2020-2021. So medyo bumaba naman. Pero tama ka na medyo mataas yan para sa isang former president. Usually, yung mga presidente, pagkatapos ng term nila, ay bumababa dun sa kanilang highest approval rating. Halimbawa, alam ko si Pinoy, mga almost 49, 50 nung natapos yung kanyang term. Si Digong, around 50 rin. So, ngayon ay medyo tumaas pa siya. Medyo tumaas pa, no? Siguro bahagi niya ay sympathy. Bahagi niyan ay yung messaging ng gobyerno left much to be desired. Halimbawa, hindi nila nagamit yung 90% na sumusuporta sa ating pagtutol sa aggression ng China. Hindi nila nagamit kay Digong na clearly pro-China.
kay Sara na clearly pro-China. Halimbawa, yung Tokhang, yung victims ng mga families ng Tokhang, hindi nila na-maximize yan against the Dutertes. Ano nangyari? Yung Dutertes pa ngayon, ang binabiolate ang human rights. Oo nga. Duterte pa Mission failed sila. Mission failed. Yung anti-China messaging, yung anti-Tokhang messaging. Mission failed sila! ngayon, ang binabiolate ang rule of law. Ano sabi mo? Ang Ulitin mo. binabiolate ang human rights. Ulitin mo nga. Against the Dutertes. Ano nangyari? Yung Dutertes pa ngayon, ang binabiolate ang human rights. Oo nga. Duterte pa Oh, ngayon. sabi ni Karen Davila, oo nga. Nag-agree ka na binabiolate ang human rights ng mga Dutertes? Nako. Tagal na namin sinasabi yan Ang binabiolate ang rule of law. Ibig sabihin, that was a problem of messaging. Hindi nila na-maximize yan. Bagamat, in-attempt ni Presidente during the campaign, nasabihin lahat yan. Wala sa kanila ang nagsisip-sip sa mga China. Yan si Marcos Jr. Ang ending, talo mga alyansa. Nagulat ako kay Presidente dahil nung campaign, ang sinabi niya, itong betrayal ng ating sovereignty ng mga Duterte, itong massive graft and corruption ng mga Duterte, itong mismanagement ng COVID, itong violation ng human rights, ng crimes against humanity. Binanggit niya yan eh. Ang problema, siya lang ang bumabanggit. Yung kanyang mga kandidato ng mga senador, hindi man lang ini-echo yung kanyang sinasabi during the campaign trail. Kung manonotice mo, no? Kung Kaya nga, oo nga. manonotice mo, Karen, parang siya lang Kasi hindi sila, kumbaga hindi sila approve doon sa sinasabi ni Marcos Jr. Ewan ko ba sinong gumawa ng script na yun? isa para siyang Lone Ranger. So Lone medyo may Ranger. disconnect. May disconnect dun sa organisasyon, dun sa strategy, dun sa tactics. Na baka hindi pa naman too late dahil may 3 years pa siya. Yeah, so yun na. You Yan have ang to get next this act question together, ko. no? Sa tingin ko talaga kaya sumali yung mga ibang alyansa dyan kay Marcos dahil sa budget. Pero yung messaging, sa tingin ko, yun nga, sabi ni Llamas, hindi nila ine-echo, which I also noticed that. Siya lang ang nagsasabi. Pag nagsasalita, yung mga yan ang sinasabi lang nila ako, kagaya ni Abalos, yung sinasabi niyang ganito, na-achieve niyang ganyan, mga ganun. Pero hindi nila na-amplify or ine-echo yung sinasabi ni No, boss but nila. Together. But that's my question, Ronald, right now. No, he has 3 years. And I'm going to quote Pulse Asia. Ronald Llamas said, among all the presidents, he is at the earliest to become a lame duck. I want to clarify to our viewers, this is not my opinion. This Yes. is coming from an interview with Ronald Llamas on ANC, where he said usually presidents become a lame duck a year before they leave office. Yes. Kasi iniisip na yung susunod na presidente, di ba? Doon na lumalapit lahat ng politiko. Yes, yes. Oo. He said typically that's a year before. Right? Ronald Holmes of Pulse Asia said Yeah. that. Yeah. So, ito, sinabi rin Ronald Holmes, napakaaga daw naging lame duck. I Agoy! want your thoughts on that. And ito, be specific, Ronald. What can he do? What can he do in the 3 years? Lame duck. Well, tama si Tokayo, no? Tama si Ronnie, no? Ngayon nasa verge siya, nasa bingit siya of being an early lame duck president. Dahil yung kanyang approval ratings bumababa, tapos yung kanyang kalaban tumataas. Tapos galing siya sa isang disastrous budget controversy. Kung maalala mo, no? Yung budget controversy, By medyo defining yun. Dahil before the budget controversy, yung mga Duterte ay nasa isang corner. After the budget controversy, sila ngayon ang nasa corner. Tama. Nabaliktad. Nagpatuloy yan hanggang sa midterm na medyo naging disastrous. At tapos ngayon, mga approval ratings niya ay pababa. Even lower than Gloria Macapagal Arroyo. So, yung kanyang mga political base na hindi naman yan loyal, wala namang ideology yan, will slowly gravitate doon sa frontliner sa 2028. Dahil wala naman silang, for now, wala naman silang kandidato for 2028 na mataas ang ratings. So all that combined will help create
the lame duck president na ating incumbent president. So yun yung magiging Agree. problema niya. Mag-gravitate yan slowly. Yun ang ibig sabihin ng lame. Nakita nyo nga nung 23 at 24 ang pinagbabasehan ng Marcos administration at yung mga vloggers nila at mga loyalista nilang mga tanga at mga bobo ay yung pag-angat ng trust ratings through Pulse Asia. Oo. Ngayon, dahil bumaba, sumadsad. Hindi lang bumaba, sumadsad hanggang sa pinakababa ang trust rating nitong si Marcos Jr. through Pulse Asia. Ngayon, False Asia na ang tawag nila. At sabi ni Marcos Jr. mismo na bakit tayo bumabase sa isa lang, sa isang survey firm lang. Samantalang ng 23 at 24, kung saan Pulse Asia, the same firm, ang gumawa, ngayon ay kini-question na niya. Yung political base mo, yung mga local officials, yung Congress, yung Senate, dahan-dahan niyang magne-negotiate doon sa iyong kalaban. Or kung sino man, yung leading going into the 2028 elections. Yun ang ibig sabihin ng lame duck. Yung legislative bills, yung priority bills, magkakaroon ng problema. At posible, yung tinutulak ni yung bilanggit ni Vice President Sara, posible na magkaroon ng impeachment. Hindi ni Sara, kundi ng presidente. Kung hindi niya aayusin ito, dahil sinabi ni Sara Patay! Mas mababaliktad ang ini-impeach na vice president magiging yung presidente na. Kasi 'di ba maalala ninyo si Cardema. Bago election naghahain sila ng impeachment laban kay Marcos Jr. Oh, tapos syempre ngayon ibang Congress na ngayon. Ibang sets ng House of Representatives at sets ng Senador. Ngayon, kung mapapalitan ng House Speaker, mapapalitan yung Senate President, and yung mga bagong palit na yan ay alam na, yung punong-puno na sa messaging at gawa ng Marcos administration. Nako, mababaliktad lahat Float yan. na niya idea ng impeachment. Ibig sabihin, nararamdaman Baliktad. Oo, nararamdaman ni Sara na bumababa siya at tumataas siya. At unti-unti niyang mahahatak yung kanyang political base. Kaya itong labanan for the speakership sa July is also crucial. Yung pipiliin mo bang speaker ay can control Congress to prevent an impeachment ng presidente? Yung ilalagay mo bang speaker ay kayang isulong yung iyong priority bills which will define your governance? No? So ganyan yung labanan. Hindi lang yung labanan ng political baggage. Labanan yan ng control. Who can control Congress? Oo. But alam mo, di ba, ang kasabihan sa, you remember this during Bill Clinton's time, when Bill Clinton was impeached, right, it crossed two Congresses. But one of the reasons, I think a political analyst said as well, that it was very difficult to impeach Bill Clinton at that time, is, you remember who said that quote? It's all about the economy, stupid. Who said that? Yes. Do you remember, Ronald? Yes, yung kanyang economic advisor. Yeah. Ng Kwangko yung Yes, so diba, it's all about the economy, stupid. Meaning, you know, how do you impeach a guy wherein the US was experiencing a robust economy at that period? Yes, so is this, frankly, the problem of President Marcos Jr.? Kasi we're looking... In short, impeachable si Marcos. Oo, kasi example nga kay Bill Clinton hindi siya impeachable kasi ang ganda-ganda ng ekonomiya. Kumbaga, may resibo. Itong si Marcos, may resibo ba? at distractions, diba? Tama kayo. He's at war with the Dutertes. But if the economy were doing so well, alam mo, if the 2025 budget was not mangled Nakoy. the way it was, tanggalin mo ba naman ng 12 billion ang DepEd? Agoy. Saan ka ba naman nakarinig nun in the history? May galit si Karen doon sa budget ng DepEd. I mean, hindi lang yun. I mean, this is that line ni Karen Davila is a representation of the voice of the people. Department of Education, 12 billion?
Tapos magkakaroon lang sila ng 26 billion, 20 billion sa House, tapos 6 billion sa Senador. Anong gagawin nila yon? Ipang pupolitika lang nila? Samantalang yun nangangailangan na Department of Education, tinanggalan nila ng 12 billion. O yung AFP sana for modernization, tinanggalan nila ng ilan? From 50 billion, ginawa nilang 39 billion, something like that. O, hindi lang yun, PhilHealth, at saka zinero nilang PhilHealth. Ang tanong ko, would he be experiencing this? Yes, again, eksakto yung sinabi mo, Karen, no? Halimbawa, yung ating growth target, dati 7%, bumaba sa 6, ngayon 5. Hindi ko na alam kung ano target ngayon, no? Wala na. Pinagmamalaki natin 2 years ago na tayo yung fastest growing economy dito sa region. Ngayon hindi na, no? Ikalawa ay halimbawa self-rated poverty 63%. That's a record high, no? That's more than 2.5 decades ago. Self-rated, Yung ganyang klaseng self-rated poverty. Self-rated talaga. Siyempre, sila yung nandyan. I-re-report lang nila na ganito. Bumaba yung crime rate. Ano pa? Bumaba yung poverty. Even starvation, even hunger ay nasa 28%, yung involuntary hunger na tinatawag. Tapos yung iyong education, 91% na learning poverty, no, the highest ayon sa World Bank, no. So yung mga ibang targets mo, halimbawa target mo sa housing 3 million, ang na-produce lang 240,000. Yung target mo sa tourism, yung pre-pandemic levels na 8 million, ngayon 5 million lamang. So dito papasok yung cabinet revamp, yung iyong restart na ayusin mo ito, pero kailangan yung iyong mga generals, yung iyong cabinet secretaries should partly take the blame. Ngayon kasi lahat ng blame na sa presidente. Dahil hindi mo makikita sa kalsada defending the president yung kanyang mga cabinet secretary. Well, ibang-iba kay Tatay Digong, kasi kay Tatay Digong, pag merong gumawang ganyan sa kanyang cabinet secretary, tanggal agad yan. At yan yung purpose ng cabinet revamp. Itong si Marcos, kunwaring No, ribang. para partly to put the blame sa iyong cabinet secretary, partly to protect the president, at partly para sabihin sa tao, aayusin ko ito. Aayusin ko agriculture, aayusin ko tourism, aayusin ko health, aayusin ko yung economy. Pero problema, nagsabi na siya, hindi magagalaw ang economic team. Sa'yo tatama yun. Oo, At kung hindi niya gagalawin ang agriculture, tatama sa kanya yun. Kung hindi niya tatanggalin yung sa health, tatamaan siya nun. So, hinihintay ko, sino ba yung susunod today na cabinet revamp? Dahil crucial yan dito sa kanyang start. Crucial yan dito sa kawalan ng kanyang reform agenda. Okay. Kung gawa ng maayos na yan, pwedeng sumunod yung reform agenda. Okay. biruin mo, niretain niya yung sila Tio Laurel, niretain niya sila Bonoan, niretain niya si Ralph Recto. Alam naman natin na may issue yung mga yan na nadala nga sa mga Senate hearing at House hearing yung mga yan dahil sa pinaggagawa nila sa budget Tapos niretain mo? So, nasaan doon yung revamp? So before we close, we don't have enough time, but I want you to name names, okay? Oo. Who do you think would be replaced or axed in the next round? Who do you think? Who do you think? Yeah. Again, until it happens, it never happened. Pero yung mga nanganganib, at this point, halimbawa yung Dole Secretary sila Guesma. Okay. No? Nanganganib yan. No? Gibara. Sir, sa pananaw mo, bakit? Well, hindi mo nga alam kung ano ginagawa ng Dole. No? Labor Day. No? Galit yung mga manggagawa, walang naibigay. Paano pa pag hindi Labor Day? Paano pa yung everyday? No? Ikalawa, si Solicitor General Guevara. Gibara. No? Na ayaw i-represent yung gobyerno. Yun ang trabaho ng Solgen, to represent the government. No? At malinaw, ito yung nag-file ng kaso against Laila de Lima para bawiin yung acquittal. So, yun, di ba? Yun yung so hindi mo alam ang loyalty niya. From my vantage point, ang loyalty niya kay Digong. Yeah, katlo, tingin ko nanganganib si Secretary Hans Kapdak. I just interviewed him. But Yes, why? I saw it. No? Why? Mabait yan, malinis yan. Ang problema ay ang tingin sa kanya tahimik. Di ba? Wala siya sa front line. Kawawang kakdak.
Sinusubukan ni Kakdak na masave yung kanyang karera by destroying the image of Arnel Ignacio, pero matatanggal din pala. Ay nitong gera. No? Kaya may mga gustong kumuha ng kanyang posisyon. Oo. No? Sayang, because magaling he's yan eh. inefficient. Not Oo. because he's inefficient. No, it's okay because may yan. mga interesado. Yes. At saka Okay. kung yan, silent worker. Pero Oo. during a war, kailangan na medyo maingay. No? Yan yung mga tapos, may mga, tingin ko, 3, mahaba na yung 5 eh. But what about, I'm curious, Secretary Cristina Frasco? I mean, everybody knows she's a very hard worker, right? She's praised for that. But there's, May tendency nga naman matanggal yan, ano? Kasi talunan yung kanyang nanay. it's a different space now. You know, what happened to Cebu? Visayas also not delivering. Alam niyo naman si Marcos, pag kailangan ka lang, ngayon hindi ka na kailangan. Bye-bye! Visayas went all Duterte, and then you had a big loss for Gwen Garcia. So it's almost like the Visayas has spoken. I want to ask you, does this affect Cristina Frasco? Well, definitely, no? Dahil sabi ko nga kanina, yung kanyang target na pre-pandemic level ay hindi naabot. Ikalawa, yung kanyang political support medyo nawala, no? Yung binabanggit mo ngayon, no? At ikatlo, mukhang may gusto rin ng kanyang posisyon, no? yun yung kwan. Pero mukhang kumpara doon sa 3 binanggit ko ay hindi pa naman siya nasa chopping board, no? Oo. Si Herbosa, yung banat kay DNR Secretary Loizaga, yun din ang isang banat sa kanya. Biyahe siya ng biyahe. Napakahalaga ng health. Dapat day-to-day yan eh. No? At may mga hints of corruption, no? Sa Department of Health. No? Mga mag-expire na mga gamot na hindi daw na binibili, etc. No? Natawa tuloy ako. May nagbabasa nila yung biyahe ng biyahe. Dapat unang tanggalin yan si Marcos Jr. Si Marcos tanggalin yung biyahe At ng yung utang biyahe. sa mga private hospitals, no? In the Utang, binanggit mo utang. Si Marcos yan. billions, no? So, Yeah. maraming mga problema yung health sector natin. Maliban pa doon sa na zero yung PhilHealth, no? Oo. So, yun, kaya nanganganib din si Ted Herbosa. Pero, hindi ko sigurado dahil marami siyang backers eh. Marami siyang backers. Okay. Ikatlo ay yung agriculture. Ito Yeah. tumatama sa ating economy. Ito tumatama kay Presidente. No? Anong gagawin niya kay Secretary Chu Laurel? Di ba? Anong gagawin niya dyan? So may mga several pa. Parang ito yung first na nanganganib. Itong pinag-usapan natin ngayon, maybe, no? Depende yan sa mga pressures, counter Depende sa offer. Kung mapapansin ninyo yung mga gusto ni Marcos sa kanyang tabi, yung either masusuportahan siya sa pera or masusuportahan siya sa support ng tao or support base or both. Pag wala ka dun sa isa sa element na yon, goodbye. pressures do sa kanilang mga supporters at kaaway, no? Kaya ang Karen, dapat isang buhos yan eh. No, hindi yan yung parang dahan-dahan by increments. Dahil ino-open mo sa pressure, counter pressure, yung iyong selection process, no? Nung pinapanood ko nga si Presidente, ang pumasok sa isip ko si Hamlet eh. Be or not to be. No? Dahil parang Ibig sabihin, hindi siya sigurado. Wala siya talagang political will, decision, yung firm decision, decisive. hindi malinaw ano ba gagawin niya, no? Para siyang si Hamlet eh, no? Oo. Tragic hero na to be or not to be. That is the question. At yun Alright. yung question natin ngayon. Ano ba? To be or not to be? To be or not to be. Okay. Conclusion. Napansin ninyo ang mga pronouncements ng mga dilaw ngayon? Kasi nakita ninyo yung statement ni Llamas at umaagree naman si Karen Davila. So nakikita ninyo, after 3 years, medyo itong mga ibang mainstream, ibang dilaw, parang pumapabor nila na sila sa mga Duterte. Kasi kung titignan natin, for the first 3 years, lahat ng banat nila Duterte. Walang Marcos. Sabi ko nga sa inyo for that
3 years, span of 3 years, naka-enumerate na yung mga violations ng mga hindi nila nagustuhan kay Marcos Jr. Pero hindi nila babanggitin yan lahat. Pero nakita ninyo dito ngayon, yung sinasabi ko na naka-enumerate, binuod lahat binuod ni Llamas. And sinigundahan naman ni Karen Tabilal, sinabi niya yung budget, yung DepEd, 'di ba? Parang na-enumerate, na identify na nila. Ano ibig sabihin noon? Dalawa lang 'yan eh. Either okay, yung sinasabi natin either yung sinasabi natin na bibirahin mo na ang Duterte and then Marcos, okay? Pababagsakin ang Duterte and then Marcos ang susunod. Kaya lumalabas na ngayon yung kanilang mga statements laban kay Marcos Jr. Two, either yung isa kanina, yung pababagsakin yung Duterte at Marcos. 2 is maaari dahil nakikita nila lumalakas yung mga Duterte, gusto naman nilang ma-establish na ngayon, na sila ay nagkamali sa susupport kay Marcos. So nakikita nila Duterte is emerging as the real one. So kailangan nilang mag-placing na as early as ngayon kasi medyo for the next 3 years na ito, ito na yung yung parang kailangan mo lang i-position na yung sarili mo. Ipwesto mo na kasi by the time na 2028 comes, meron ka na lang naka-placing ka na. Safe ka na, kumbaga. So yung una na yun, maaari dahil pababagsakin yung Marcos, yung Duterte at Marcos, ipi-placing nila either si Risa kasi nakita nyo pahayag na si Risa ng kanyang interest running for the 2028. Yun yung una. Pangalawa is maybe they still alam nila na medyo hindi pa kaya ni Risa lumaban or hindi nila kaya ang Duterte. So kung dati nag-merge sila sa Marcos, ngayon ay sa Duterte naman. So titignan natin, nakikita na natin kasi nakita nyo naman kung tuloy-tuloy lang itong ginagawa nilang messaging na ito. Kasi kung titignan ninyo dito sa mga comment section, nagsilabasan na itong mga loyalistang bangag na mga bobo. Tingnan yung mga comment na dati hinihimod-himod puwet at masaya sila sa komento ni Llamas. Ngayon, anong sabi niya? Marunong si Llamas, kaya mo bang ginawa ng Pangulo? Mga ganyan, di ba? Oo. Sabi niya, Llamas, ikaw ay political analyst but you always favor the other side of the earth. Ikaw na lang kaya, Mr. Llamas, ang magpresidente. Nagsimula na naman kayo sa strategies ninyo. Just let the president do his job on his own way. Your analysis is rude and antipatiko. Ito yung mga nagko-comment na yan. Davao yung survey na yan. Itong mga nagko-comment na ito, mga loyalista na pumapalakpak kay Marcos Jr. dati. So yan na po. Nagsisilabasan na po sila. Good.